Yes, oh God, we thank you and we are rejoicing in your presence, O Lord, because of your great love, because of your faithfulness, because of your mercy and favor and blessings, O God. We thank you for calling us together in this place, O God, to offer you our lives, Lord, and to sit at your feet, to learn from you, O God, and to be directed, to be corrected, to be guided by you, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon ito na kami po ay buhay, may hininga para sa iyong kapurihan lamang, O God. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. So let's all be seated in the presence of God. Thank God it's Monday. Amen. Amen. Hallelujah. Yung matutulog sana kami na gabi, Monday na bukas tapos na ang Sunday. Na-realize mo ikaw pa rin ang magsisip. Gising ka na naman. Ikaw pala ang Monday na But we praise the Lord for the opportunity. Amen. Amen. Ito ang bagay na hindi nakakapagod gawin. Amen? Yes, amen. Hallelujah. Pero kung nagsasawa na tayong ginagawa, ay talagang nakakapagod na. Pero kapag ini-enjoy natin ang mga opportunity na tayo po ay gamitin ng Panginoon, oh, it's a great privilege. Amen? So, good afternoon sa ating mga kapatiran na nandito po sa ating worship hall and of course, sa mga nanonood sa online. Sana po walang nagsasawa kasi yun lang, palitan lang kami. Ngayon, palitan lang kami ni Bishop ang mukha. Kasi dalawa po kami naiwan dito. Umuwi po si Pastora Sonia and she will be back on April 10. Pastora Dominga is in Taiwan and she will be going home tomorrow from Taiwan to Philippines and then she will be coming back on April 17. So kami naman ni Bishop, uuwi kami ng March 30, babalik ako ng April 30. Si Bishop babalik dito by June na because she will be staying in Japan for the whole month of May. Okay? So ganyan po ang buhay natin ngayon. So ang magsasawa, lugi yan. Amen. Wala kayong choice. But praise God. Amen? Amen. Alam nyo, sa pagtuturo, minsan ay uulitin ko ba? Pero pagpasok mo ay, akala mo different people, may online pala na laging nakatutok. Kaya kailangan gumawa ng bagong outline. But we praise God dahil alam nyo, ang Bible iisa lang. Doon lang tayo iikot, wala namang edition. Kung sana kagaya ng medical book na, 2025 edition, tapos meron na namang update, 2026 edition. Eh, ang Bible, wala, hindi na, sabi nga ng Panginoon, dapat hindi natin dinagdagdagan at hindi binabawasan. But there are revelations given to specific people who God chooses to give the secret of the kingdom of heaven. Amen? And we praise the Lord for now. Ang pag-aaralan po natin ay tungkol po sa living for God's design. Pamumuhay po natin na naaayon po sa disenyo ng ating Panginoon. Dahil alam niyo po, we are God's masterpiece. Mamaya mababasa natin yung verse na yan. Na tayo po ay nilikha ng Panginoon in His own special way. Dahil alam niyo, nung naglikha po ang Panginoon, di ba? Alam natin na binigkas lang niya, let there be light and there was light. Let there be animals, let there be sky, let there be land, let there be water, let there be vegetation. Sinabi lang niya yung mga salita and naganap lahat ng kanyang sinabi. Pero pagdating sa paglikha niya ng tao, hindi niya sinabi na, let there be man, and there was man. Hindi po. Sabi niya doon, yes, let us make man in our image and likeness. At ano ang ginawa niya? Pinatulog niya yung tao. Ay hindi pala, kumuha siya ng putik mula sa lupa at pinorma niya yung tao. At saka after na pinorma niya, tsaka niya ibinigay yung kanyang hininga. And that man out of the dust of the ground became a living being. Amen? Amen. So pagporma ng Panginoon, talagang pinag-isipan niya, bakit kaya yung tenga nasa magkabilaan ng galabi ko sa gitna? Mamabago. Ha? Ang pangit, di ba kung gano'n? Bakit kaya yung mata dalawa yung pwede na mag-isang balat dito sa gitna? Ang pangit, di ba? Pero ang galing ng Panginoon dahil na talagang pantay-pantay pa. Bakit hindi pwedeng diagonal yung mata? Ganun ba? Di ba? Kaya yung bibig, dalawa para yung isa taga-praise, taga-murmur naman yung isa para hindi sila, But you know, God is God is the best architect. Amen. He is not only a surgeon, but He is also the best architect. Siya yung nagsimula na, sa Kanya nagsimula ang lahat.
Amen? Even yung mga nangyayari ngayon sa technology na kakausapin mo lang, di ba? Merong, hey Alexa, sasabihin, turn on the lights. Turn on yung mga lights. O kaya sa cellphone, sasabihin mo, hey Siri, what is like this? O sasagot naman si Siri. Hey Siri, 5 times 5. O sasagot naman si Siri na 25. Sasabihin naman niya. So naging digital na lahat. Pero ang pinagmulan ng lahat-lahat, ang Panginoon. Kasi remember, in the desert, sabi ng mga tao kay Moses, Moses, nauuhaw kami! Hindi mo ba kami papainumin dito? Wala man lang tubig. Reklamo ang mga tao noon. Ano ang ginawa, ano ang sabi ng Panginoon kay Moses? Speak to the rock and water will gush out. Pero dahil sa inis ni Moses, imbis na sabihin niya lang na, oh rock, maglabas ka ng water. Sasabihin niya lang sana, tinikulan niya, tinuktukan niya yung rock dahil sa inis niya sa mga tao, mga reklamador, tinuktukan niya tuloy yung rock. Yan naggalit ang Panginoon kasi hindi yun ang instruction niya. Ang sabi ng Panginoon, speak to the rock and water will come out from the rock. Pero dahil sa galit ni Moses, iba yung ginawa niya. O, kaya mag-ingat sa mga instruction ng ating Panginoon. Kung ano po ang instruction ng ating Panginoon, ay yun po dapat ang tinutupad natin. Absolute po yung ating pagsunod. Kung sabi po ni Lord na white, then we give Him white. Kung sabi niya black, then we give Him black. Hindi pwedeng, ay pwede na itong gray. Huwag natin papalitan kasi delikado. Amen? Amen. So, there is a design for each and every one of us. And that is what we need to understand. Amen? We need to understand how are we going to fulfill the design, the unique design of God to each one of us. Amen? Kagaya ng paglikha ng Panginoon sa lahat ng parte ng ating katawan. Pero ang nangyayari, pinapalitan ng tao, di ba? Ang mga ginagawa ng tao dyan, binubura yung original kung nasaan yung kilay. Tapos itataas, magpapakato dito sa taas. So, huwag nating ilipat kasi kapag dadaan na kayo sa immigration, baka hindi na kayo makilala ng baka hindi kayo makilala sa biometrics ninyo. Diba? Mayroong ganun na news na sa kapal ng makeup niya, hindi siya makalusot-lusot, hindi siya makalusot doon sa may biometrics area doon sa immigration. Kasi yung passport niya siyempre hindi nagmamatch sa mukha niya. Kaya ang ginawa niya, nagbura ng makeup niya para ma-sensor ng machine, para makalabas. So yan, minsan pinapalitan natin on our own. But we are uniquely designed by God for His purpose. Amen? Amen. So, yung design ng ating Panginoon gives meaning to our existence. Yung pag-design ng Panginoon sa ating buhay ay nagbibigay kulay sa ating mga buhay ngayon, sa ating existence, sa ating direction, at sa ating mga choices. Kung malalaman natin, maa-appreciate natin, at mauunawaan natin ang plano ng Panginoon sa ating buhay, ay merong saysay kung bakit ka nandito kahit nagsasawa ka ng buhay ka. Di ba minsan, nakakasawa namang ang ginagawa natin, 3 times a day kumakain, may merienda, oo, kain tayo ng kain. Pero ano ba, wala bang ibang routine? So, nagsasawa tayo sa routine ng ating buhay. Pero when we understand the design of God for our existence, maa-appreciate natin ang lahat ng nangyayari sa ating mga buhay. And even our direction and choices ay maa-apektuhan. Magiging tama, magiging exciting. Amen? And living for God's design it would mean aligning our will to God's plan. I-align natin yung buhay natin sa plano ng Panginoon. Ano ba ang plano ng Panginoon? In Jeremiah chapter 29 verse 11. Ano ang nakasulat sa Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Tingnan natin sa NLT. Parang mas maganda yung, mas simple yung pagkakasabi ng NLT. Ito ang plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi niya, for I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster. God planned good for each and every one of us. Hindi para tayo ay saktan, hindi para tayo ay mapariwara, hindi para tayo ay masira, o hindi para sa disaster.
kundi for us to have a future and a hope. Yan ang plano ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya, ang mga Kristiyano sana na talagang tunay na nagsasamba at nananampalataya kay Kristo, dapat walang nag-give up. Dapat walang nag-give up. Kasi kung maiintindihan natin yung design ng Panginoon sa ating buhay, mayroong plano ang Diyos at yung plano ng Panginoon na yan ay para sa kabutihan mo. Hindi para ikaw ay masira, hindi para ikaw ay mapariwara, kundi para magkaroon ka ng hinaharap, para magkaroon ka ng hope and a future. And what is our future? Eternal life in heaven. Amen? Kaya ang kasaganaan po, the prosperity is God's plan. Kaya sabi ng Panginoon, you are not the tail, you are the head. Hindi ka tail. Amen? Dapat ikaw ay daluyan ng pagpapala, hindi ikaw yung palaging humihingi, pahingi, pautang. True Christians, we need to be the head. Amen? Ano ang sabi pa ng isang verse sa Bible? We are the lenders, not the borrowers. Amen. Amen. Yan. We just need to understand the will of God. Sometimes kasi kayo nababalitan, bakit yung isang kakilala ko puro na lang baro, hindi siya lender. Ano? Sometimes kasi yung tao, binabaliktad nila instead of standing in faith in the word of the Lord, hindi pinagdududahan nila yung promise ng Panginoon, kaya hindi natutupad sa kanilang mga buhay. And sometimes, we do not obey God. That's why yung promise ng Panginoon na napakaganda, yung purpose and design ng Panginoon na napakaganda sa ating buhay, ay hindi na ipapatupad. It's because we are disobedient to the Word. Amen? Kaya, our action and reaction to the Word of God matters. Yun yung magdedetermine if we are qualified to be blessed, if we are qualified for the promises of God. Amen? Kaya yan, pinag-aaralan tayo, tinuturuan tayo ng Panginoon na kailangan natin mag-obey, kailangan natin sundin at tuparin ang mga kalooban ng Panginoon na ating napapakinggan. Amen? God has intentionally designed our lives. Yes. Talagang dinisign ng Panginoon. Talagang plinano niya na may plano siya para sa ating kabutihan, hindi para ikaw ay masira. May plano siya na bigyan tayo ng hope and a future. And He is like an architect. Alam niyo ba ang isang architect? Siya yung tagaplano ng isang project. Kunwari siya ang kinuha para i-design ang isang building dito sa Hong Kong, for example. O siya yung magde-design lahat, pati kung ano ang interior, pati exterior, kung ano ang nasa kanya yung plano. And He envisions, nakikita niya, He see to it na matutupad yung gusto niyang mangyari. Kaya when He has the plan, kung paplanuhin niya, i-layout niya, yung plano niya na building na gagawin niya, dapat sumunod pati yung mga contractor, dapat sumunod pati yung mga engineer. Hindi pwede yung, ito ang layout ng plano ko sa building na ito. Tapos sabi ng engineer, ay, mas maganda kung ganito ang gawin natin. O hindi ba nila ang ginawa? Hindi mangyayari yung design ng architect. Amen? And it's the same with God. God is the architect of our life. He designed our life. He designed everything in us. At kung tayo, papalitan natin, di masisira yung magandang design ng Panginoon. Akala natin mas maganda yung mangyayari sa atin, hindi natin alam, mas papangit, mas lalong we will be mal-aligned from the will of the Lord. At ano ang nangyayari kapag there is mal-alignment? Disgrasya. You know, yung Trump, kahit na very slow yan, kapag na-derail yan, nawala siya sa dinadaanan niya na yung ratings niya, what will happen? Matutumba yung Trump. Madidisgrasya yung mga tao na nakasakay. And it's the same with us. God has set the path for us to walk. God has set the road for us to follow. Sinet ng Panginoon yung instructions niya. At kung kakawala tayo doon at gagawin natin ang sarili natin gusto, ay wala. Hindi tayo makakarating sa ating destination. Amen? It's just like parang nilatag ng Panginoon yung kalsada. Walk here in the path of righteousness, sabi niya. Dahil nakita mo na, parang ito, mas shortcut ito Parang, concrete ito, itong tinuturo nila, rough road. Dito na lang ako sa shortcut. Ang problema, yung shortcut na dinaanan mo, hindi ka dinala doon sa destination na
o na purpose ng Panginoon para sa iyo. Dahil iniba mo yung daraanan mo. Instead of following the path na inilatag ng Panginoon para makarating ka sa destination mo, iniba mo, kaya naiba ang destination mo. Amen? So, ganyan po ang common mistake ng mga tao. But we praise the Lord dahil binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon para itama ang ating mga landas. Amen? The chance na wala pa ang Panginoon. Although He said that, oh, behold, I am coming soon. Malapit na akong darating. Pero hanggang wala pa siya, this is our chance to make things right. Let us not neglect yung opportunity na ibinibigay ng Panginoon. We need to live as wise, not as unwise, sabi ng Panginoon. Amen? Kaya ito yung mga pagkakataon na tayo po ay buhay para yan, itama natin and i-discover natin yung plano ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Kasi inilatag na ng Panginoon, kumbaga sa gadget, built-in, inilagay na ng Panginoon yung purpose niya sa atin. It's up to us to discover the purpose of God in our lives. Amen? Another thing, let's see in Ephesians chapter 2, verse 10. Ephesians chapter 2, verse 10. Oh, ito na yung sinasabi ko, na we are God's masterpiece. Sabi niya, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ. Okay? For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He has planned for us long ago. Kaya tayo masterpiece ng Panginoon kasi binilkin niya sa atin na ang gagawin lang natin, ang ikikilos lang natin or yung ipo-perform lang natin ay yung magandang bagay na plinano niya nung una pa. When He created us long ago, He has planned us to do good. Amen? That's why God expects us to be behaving in a manner na godly. Amen? Amen. Gusto ng Panginoon na may pagbabago sa ating mga buhay. For we are God's masterpiece. Di ba kung may masterpiece, sino gumawa nito? O, nakakita tayo ng painting, for example. Naglalakad tayo dyan sa FTR, biglang may mga nakabili ng mga paintings. Sasabihin natin, uy, ganda naman ito. Sino gumawa nito? Di ba? Ma-appreciate mo yung gawa. At the same time, ma-appreciate mo yung gumawa. Interesado ka kung sino ang gumawa sa kanya. And it's the same. Sana kung makikita ng mga tao ang buhay natin, ay, ang bait naman ng tao ito. Sino bang gumawa sa kanya? Oh. Who will be glorified? Our Creator. Amen? Our Creator. Yes. Dito, di ba, in the sa practical na pag-example. Okay, for example, may isang anak. Ang sipag-sipag ng anak. Ang galing-galing. Lagi pang first honor. O di ba sasabihin, kaninong anak ba yan? Di ba? Kaninong anak yan? Bakit ang galing? O sino mapapapurihan? Yung magulang. Di ba? May connect yan eh. Kagaya din yan sa ating spiritual. Habang tayo po ay kinikilos po natin at ginagawa natin yung magandang plano ng Panginoon sa ating buhay, it will give glory to the Lord. People will see, people will glorify God because of your actions and reactions. Kaya, importante yung ating character building. Importante na ma-build yung ating mga characters. Importante na malinisan tayo mula sa ating mga flesh, sa mga gawain ng ating flesh. Amen? Kaya yan, palagi tayong natuturuan about the works of the flesh, about the fruit of the Spirit. Kasi kapag tayo napupuno tayo at nakikita yung pagbabago sa ating buhay at sa ating pagkilos, sa ating pananalita, na papapurihan ang ating Diyos. Amen? Kaya yung testimony ng isang sister, bakit kaya noon magagalitin ako? Pero bakit kaya ngayon may pasensya na ako? O dahil nakikinig ka ng salita ng Panginoon. Di ba? Bakit kaya noon hindi ko kayang magpatawad? Pero bakit kaya ngayon? Nakakapagpatawad na ako, nakakapag-sorry na ako. That's amazing. That is a miracle. Amen? You know, sometimes, hindi natin nakikita na yung mga maliliit na bagay ng milagro na ginagawa nila. Sometimes, ang alam natin na miracle is yung bulag nakakita, yung pilay biglang naglakad at biglang tumundag. Kaya sasabihin, ay, teka, miracle.
Pero kung hindi tayo nakakakita ng ganun, wala man lang kamera-miracle. Ano ba naman ito? Wala man lang kakaibang nakikita. Sometimes hindi natin na-perceive. Sabi ng Panginoon, I'm doing a new thing in your life. Can't you not perceive it? Hindi niyo ba nakikita? Hindi kailangan may lumundag na pilay para masabing may miracle. Eh sa sarili mo pa lang, nakikita mo yung pagbabago ng Panginoon. Amen. Nakikita mo na noon napakapangit na ugali natin. Pero nung nabago na tayo, bakit ganito na ang buhay ko? Bakit nakakapagpasensya na ako? That is a miracle. Amen? Can't you not perceive it? Sabi ng Amen. Panginoon, I am doing a new thing in your life. I'm doing a miracle in your life. Hindi mo ba nakikita? Kaya yan, we need to be thankful sa ating Panginoon. In small or big things, we need to thank God. Appreciate what God is doing in our life. Kaya during testimony, hindi lang ay nakulay silang ang basihan para mag-testify. Every year ka lang mag-testify. Diba? Every Chinese New Year lang ang testimony mo. Kawawa ka naman. Kung ang pagkakaroon ng lycée ang basihan mo para magpunta dito at ipahayag ang kabutihan ng Panginoon, ay nakakaawa ka naman kung every Chinese New Year ka lang magpapasalamat sa Diyos. Every time that we come in the presence of the Lord, we come and tell the Lord na, thank you God dahil buhay ako, thank you Lord dahil gising ako. Hindi niyo ba alam na ang daming hindi gising? Amen. Alam niyo ba na maraming tao na nag-give up na? Pero ikaw, lumalaban ka pa rin kahit ang dami mong pagsubok. That is a testimony, that is a miracle that God is doing. Kaya huwag nating ipagkain, huwag nating ipagdamot. Amen? Amen. May tayo i-istorya at ipagayatan ni Apo Diyos. Amen? Amen. Kaya sana, pag-service, hindi na kailangan pilitin ang mga tao na mag-testify. Ano? Alam ko doon sa Mindanao, na-appreciate ko din nung nagpunta kami sa Mindanao. During sa testimony, takbuhan na sila, nakapila na sila dito. At popcorn talaga. Talagang pagkatapos ng isa, susunod yung isa, salamat sa Panginoon. Sa salita nila, salamat sa Ginoo, ganito ang ginawa niya sa akin. Next na naman, salamat sa Ginoo. Sige. Madami sila, pero mabilis dahil walang nagkukwento. Kaya they have all the opportunity to tell the goodness of God. Kaya sabi namin, pati sana sa Luzon, ganyan. Sa Mindanao pa talaga, na kung saan na napapalibutan sila ng isang religion na kung saan hindi naniniwala kay Kristo. Amen? Amen. So, let us desire. Pastor, lang gabi nga siya. Di ba yung? Kung isip ka lang kasi testify, then God bless you. Yes. Amen? Amen. Sana wala na pong nahihiya para ipahayag ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen? Because we are not a product of chance. Hindi ka aksidente. Minsan sabi nila, anak yan ni Maria, aksidente. Minsan gano'n kapag child born out of wedlock or walang asawa, tapos biglang nagkaanak, aksidente rin. We are not product of chance. Hindi tayo swerte-swerte lang. Kaya we Christians do not believe in swerte. Ang swerte mo naman. No! It's not swerte kung bakit ka nagiging masagana. Hindi swerte yan. God intended you to be blessed. Amen? Kaya we are not products of swerte-swerte lang. Parang tsamba ba? Tagalog ba ang tsamba? Chamba. Yung tsamba. Tsamba lang. Parang nataon lang. Nataon lang na gano'n ang nangyari. At nataon na ikaw ang nanalo, parang gano'n. Pero hindi po mga kapatid, we are not product of chance, but we are product of divine craftsmanship. Ang Panginoon mismo ang lumikha sa atin. Amen? And yung purpose po natin, hindi tayo ang umi-invento, hindi tayo ang nag-i-invento. Ganito ang purpose ng Panginoon sa akin. Ganito ang gusto kong maging purpose. Hindi rin natin pwedeng piliin kung ano ang maging purpose natin. Instead, ang Panginoon, siya ang lumikha sa atin. So, siya din ang nagbigay kung ano ang purpose natin sa buhay natin ito. And that is what we need to discover. And how do we discover the purpose of God? Being involved.
Simple step in order to discover yung gifts mo na binigay ng Panginoon. Be involved in the ministry. Be involved serving the Lord. Makikita mo that you are directed into the calling that God has given you. Kung ano yung gusto mong ginagawa, yun yung calling mo. Kung nasaan yung passion mo, minsan may mga kapatiran na hindi sila dito sa harapan, hindi sila nagmi-minister dito sa harapan, pero sila yung, bakit kaya yung isang kapatid kanina, parang lumuluha siya. Tapos hindi ka mapalagay, dahil sa nakita mo, hindi ka mapalagay, hanggang sa nilapitan ko. Dahil hindi ka pinapatahimik ni Lord hanggang sa nilapitan mo, sister, ano bang problema mo? Biglang umiyak sa'yo. Ay, sister, ganito kasi. Hindi naman kayo magkakilala. And God is, tapos meron na naman, in the same day na naman, or other time na naman, yun na naman. Nakapansin ka na naman, hindi mo naman sinasadya na maging marites na sino ba dito ang may mukhang nabasa lukot-lukot sila. Hindi mo naman sinasadya. But God is directing you, God is making you observant sa mga tao sa kapaligiran mo. And every time na may nakikita ka na parang God is speaking to you, nakita mo ito dahil may problema ito. May burden ka. You are given that burden from the Lord to go and talk to that person, to encourage that person. And mapapansin mo, at some other time na naman, ganun na naman. Ano ang gustong ipahiwatig nun? God is calling you to be an encourager. You may not be a preacher. You may not be a dancer. You may not be a singer. But God is calling you to be an encourager. And being involved, paano mo malalaman na ganun? Being sensitive and being involved and yielding to the direction and leading of the Holy Spirit of God. Amen? Kung ikaw naman, for example, may knowledge ka, for example, sa pagkikitara. May nakita ka, is trying hard man, hindi nagmamatch yung boses niya tsaka yung key. Hindi nagmamatch talaga. Ikaw yung mayroong konting alam. Sasabihin mo ngayon, ay sister, sige, sabayan kita. Tapos habang nagsasabay kayo, sister, pindutin mo yung isa pang chord, bago yung chord na yan. Makikita mo na, it will flow na, nagtuturo ka ngayon. Na out of your plan na, biglang, sige, ilipat mo yung kamay mo doon, ilipat mo yung kamay mo doon. Tapos ang daan time na naman, biglang, nag-i-struggle na naman yung mga tech doon sa dahil hindi nila alam kung ang gagawin nila. Medyo alam mo. Sandali, subukan na natin ito, sister. Sige na, itry na natin ito. What does that mean? God is calling you to be a teacher. Amen. Nagigets ba ninyo? Yeah. Pero, kung nandun ka lang, alam mo, nakikita mo, gabutil na ang pawis nila sa nervous nila. Sabi mo, diba, hindi naman ako mapapagaling. Wala akong kung gano'n ang attitude natin, you will not discover yung design ni Lord sa buhay. Amen? The moment you involve yourself, makikita mo, hindi lang iisa ang ibibigay ni Lord sa iyo na mas marami pa. The more that you involve, makikita mo, ang dami mo palang pwedeng gawin. Amen. Ang dami mo palang pwedeng i-share sa ibang tao. Only if you discover the gifts of God. And the way to discover the design of God and the giftings of the Lord is to be involved. Amen? Hallelujah! Kagaya din ng isang tao na, ay parang gusto ko sa music ministry. Nung nasimula ng isang instrument, sige, pwede mong itry ko din ang bass. Nung na-try na naman niya ang bass, na-master niya ang bass, parang itry ko din kaya ang drums. Na very easy siyang natututo. So, ibig sabihin, in line siya sa music or sa musical instruments. Amen? As you go and as you use the talents and the gifts that God has given you, you will discover more na magagamit mo for the glory of God. Why? Built-in. God designed your whole being, inilagay niya na yung mga built-in instrument sa'yo. Ang gagawin mo lang, activate. Amen? Kumbaga sa on and off, i-on mo lang ang problema na tayo makialam. Kasi ayaw natin ng responsibility minsan, ayaw natin na nauutusan, ayaw natin na mag-effort, kaya
okay na ako sa ganito. Basta okay na ako. So nami-miss natin yung mga opportunities natin. Amen? Pero ang ganda kaya na ma-discover natin yung mga little things na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. You will see yourself growing in the Lord as you grow also in your giftings or in your talents or in your skill. Amen. Amen? Hindi lang pala hanggang doon lamang ang alam mo. Kaya mo pang mag-grow pa. Given that God is giving you the ability. Amen? Amen. Okay? So, hindi po tayo by chance lamang, but we are a masterpiece. Sabihin mo sa katabi mo, you are a masterpiece of God. You are a Hallelujah. masterpiece of God. Ayan. John? And in Romans chapter You are a 8, verse 28, tignan natin ang Romans 8:28. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Sa lahat ng bagay ay ang plano ng Panginoon, merong tinutupad ang Diyos or merong pinatutunguhan ang lahat ng bagay sa buhay mo. Dahil ito ang sabi ng Panginoon, all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Kaya ikaw at ako, may purpose ang Panginoon. And lahat ng nangyayari sa ating buhay ay may plano ang Panginoon. Kagaya ng isang weaver. I don't know if you have seen one who is weaving kumot. Have you seen? Yes. Nung bata-bata kami, ayaw namin. Kasi, alam mo, paulit-ulit mo igaganon yung sinulit para sa nanay mo. Tapos kapag ayaw mong gawin, may stick yung nanay mo na makako, pangmado sa paa mo. Kasi yun, kung mag-weave ka, kukuhanin mo yung sinulid doon sa side, doon sa mother mo na nakaupo, iikot mo, dadalhin mo doon sa iikutan, ibabalik mo na naman hanggang sa mapuno ng sinulid yun. And then, imimix-mix ng weaver yung mga kulay ng mga sinulid. Meron bang nag-weave na ng pure black? Meron siguro, pero maganda kaya kung pure black. Parang hindi, na one. And God is weaving kung ano ang pinagdadaanan natin. Kaya maganda yung pag-weave ng Panginoon. Maganda o hindi maganda sa mga nangyayari sa atin na maganda o hindi maganda, God is weaving all your circumstances in order to come up with a very good plan, very good masterpiece. Kaya yan, pati yung bad circumstance, bad times in our lives, yan, kagaya ng isang masterpiece na alternate na white and black, dark colors, eto, di ba? Ang ganda kaya kung variety of colors ang nagagamit. May art din yun. No? It's a masterpiece also, and it's the same spiritual. God is using our circumstance, yung mga pinagdadaanan natin, yung mga bagay na nangyayari sa atin. God is using all those para maipakita yung napakagandang lalo ng ating Panginoon sa atin. Amen? And in Philippians chapter 1 verse 6, ano ang sabi na dito? Ito yung comfort natin and confidence. This is the confidence that we have as children of God. Ano ang sabi niya dyan? And I am certain that God, who began the good work within you, will continue His work until it is finally finished. It is finally finished on the day when Christ Jesus returns. Yan. Kung ang Panginoon na pumili sa atin, ang Panginoon na nagplano sa ating buhay ay may ginagawa, at yung ginagawa niya na mabuti sa ating buhay ay alam natin na tatapusin niya. Not unless ikaw ang mag-terminate ng kontrata mo kay Lord. Lord, napapagod na ako, I terminate my contract. Wala tayong mapapalaan. Walang mapapala ng mga tao na sumusuko. Sumusuko na maglingkod sa Panginoon. Amen? Wala tayong mapapala kung titigil tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kahit gaano ka kapagod, kahit gaano ka nag-i-struggle, kahit gaano na may pinagdadaanan ka, always remember that God who began the good work in you when you believe in Jesus Christ will continue to do good, will continue to work out His plan and purpose in your life until the day of the return of Christ. Kaya God is working. Pinapadaan ka man sa circumstances, pinapadaan ka man sa
may sarili-sarili tayong mga baptism of fire, ano? Pinabadaanan tayo sa apoy para maging puro. Kagaya ng ginto, di ba? Nakita ko kung paano sila gumawa ng ginto. After na kunin nila from the rock, i-grind nila, and then mahihiwalay yung ginto, and then lulutuin. Padadaanin sa apoy yan, paulit-ulit. Bakit? Para maging pure yung ginto. Para mas mataas ang value niya. And it's the same. It's the same, mga kapatid. Hindi man po tayo ginto na talagang literal na ginto. But God is allowing us to go through the fire para tayo po ay mag-purify. Para tayo po ay magpakumbaba. Lalo na kung nakikita ng Panginoon na mayabang tayo o kaya mapagmataas tayo. God will bring us to the fire para matunaw yung pride, para maalis yung pagiging palalo, para maalis yung ating mga impurities. Amen? Amen. Kaya lahat po yan ay plano ng Panginoon. Pero ang napakaganda, He is working. He is working to see that His work will be complete until the day of Christ coming. Amen? And His work is progressive and persistent. Ang tao, sa umpisa lang masipag. Diba? Kung nagkararating natin dito sa Hong Kong, akala mo naman si Darna ka. Kulang na lang, ang bato. Lahat, para kang si Superman. Walang tulog, walang ano, hindi ka natutulog, linansa mo lahat. Nasanay tuloy si Amo na masipag ka. Eh, after 1 week, hindi ka pala masipag na. Pakitang gilas pala, pakitang tao pala. Di ba? Pero ang Panginoon, when He works, He is persistent and it is progressive. Amen. Amen? Yan, paakyat ng paakyat, progressive, ibig sabihin, going up, ascending ang pagkilos po ng ating Panginoon sa ating buhay. And He is persistent. Amen? Tuloy siyang ginagawa ang para sa kabutihan ng bawat isa sa atin. Amen? So Amen. we need to yield to the flow of the Lord. We need to yield to the hand of God. Huwag natin ipilit ang gusto natin. Di ba? God is the potter, we are the clay. Clay lang tayo. Eh kung gusto ng Panginoon na flower vase ang paggagawa sa'yo, huwag mong ipilit na ikaw ay takore. Diba? Hindi gusto ko ng takore ako. Eh, sabi niya, vase ka na. Eh, the more na nagpupumiglas ka, the more na dinidig na ni Lord yung kamay niya doon sa pagmumold niya sa'yo. Kaya yan, nasasaktan tayo minsan. Amen? Pero kung sinabi niya na, okay Lord, I'm here kahit hindi ko man gusto maging vase, pero sige dahil yun ang gusto mo, okay ako. Hindi walang struggle. Diba? So, ganun lang naman ang gusto ng Panginoon. And we just yield to the hand of the Lord, molding us to the servant that He wants us to be. And can we open this? Singin ko nga yung speaking of Father and Clay, singin ko nga ang Jeremiah 18:4. Kasi maganda din yun eh. Maganda din itong illustration ng ating Panginoon sa kanyang salita, na kung saan, sabi niya kay Jeremiah, meron akong sasabihin sa iyo, pero hindi ko sasabihin na salita. Gusto kong pumunta ka doon sa bahay ng isang magpapalayo, sa pattern. Jeremiah 18:4. Pumunta ka doon sa bahay ng isang pattern, at doon ko sasabihin ang mensahe ko sa iyo. Eh, sumunod si Jeremiah, pumunta siya doon sa bahay ng pattern, doon sa magpapalayo. Eh, nung pumunta siya doon, nakita niya, yung palayok sa kamay ng pattern ay basag-basag. Lasog na lasog. Anong tawag ito? It was broken. It was marred in his hand. Naipalkapalkat, ijiima na. Awan di porma na. Walang porma sa kamay niya. Yung clay. So nakita ni Jeremiah. Eh, tahimik lang si Jeremiah, ino-observe niya. Ano gagawin ng pattern doon sa sirang clay, doon sa kamay niya? Ano ang sabi niya dyan? But the pot he was shaping from the clay was marred in his hand. Nagkalat sa kanyang kamay. Walang forma. Sira. Nasira sa kanyang kamay. So the potter formed it into another pot, shaping it as seemed best to him. Amen. Itihalin tulad kasi ang kwento kasi ito. Kasi yung mga Israelites, makasalanan sila, ang tigas ng ulo ng mga Israelites. Palagi silang paulit-ulit na nagkakasala sa Panginoon, paulit-ulit na nagdi-disobey sa ating Panginoon. Kaya yan, nasira yung plano ng Panginoon sa kanilang buhay. And God wants to give the message
na kahit na gano'n na nasira yung magandang plano ng Panginoon sa buhay ng mga Israelites, ng mga anak niya, God can change it into another path which is best. At gano'n yung mensahe ng Panginoon sa atin. Minsan dahil sa katigasan din ng ating ulo, dahil sa sarili nating mga kaalaman, dahil sa sarili nating plano sa ating buhay, hindi natin napapansin o hindi natin napapagtanto na yung magandang plano ng Panginoon ay nasira natin mismo. Pero ang maganda doon, kung sumusuko ulit tayo sa kamay ng Panginoon, God will shape us again into another path which seem best to Him. Kaya may pag-asa na kahit na sa ating mga nakaraan sa buhay, nasira natin yung magandang plano ng Panginoon, nagkaletse-letse ang buhay natin dahil sa sarili nating mga isip, ang ating mga tinupad. When we submit our lives to the Lord, God can shape us again into another path. Mas maganda for the glory of His name. Amen. Amen? Hallelujah! Kaya yan ang isang plano ng Panginoon. And last verse natin is Colossians chapter 1 verse 16. Let's see Colossians chapter 1 verse 16. Ano ang sabi niya? For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through Him and for Him. Ano ang ibig sabihin nito? Lahat ng bagay dito sa mundong ito ay nalikha ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoon para sa Kanyang kapurihan lamang. We are all for the glory of God. All the things here on earth should be used for the glory of the Lord. Amen? Yan ang magandang plano ng Panginoon sa atin. That's why our life is not our own. Amen? Di ba may kantang gano'n? Ano yung kantang yan? My life is not my own. I'm just a passenger. I'm just, ano yan? A passenger. My life is, our life is not our own. Yeah. Noong hindi tayo nananampalataya, oo, dahil ignorante tayo sa salita ng Panginoon. Kaya akala natin, oo, buhay ko, mando ko. Buhay ko, ako ang direktor ng buhay ko. But now, we say to the Lord, Jesus, take the wheel. Ikaw na ang driver ko. Kung saan ako gustong dalhin, sige. Kung saan tayo pumunta, Lord, sige. Kung bako-bako ang daanan, sige. Take the wheel. Ikaw ang boss. Yun po ang buhay natin ngayon. Amen? So we do not exist now for our own fulfillment or enjoyment, but we exist to give the glory to the Lord. Amen? Amen. Kagaya din ng mga planets. Even yung mga planets, imagine yung mga planets na yung mga creation ng Panginoon in the universe. The planets, the sun and the moon. Imagine may orbit silang sinusunod. At talagang may distance. Yeah. Eh kung nagkamali ng distance, nagkakaroon ng something wrong in the universe. Kaya yan, nagkakaroon ng eclipse. Kasi kung napalitan o biglang bumilis ang pag-ikot ng isang planet, ay masisira ang lahat. Kasi na-design lahat yun, yung speed nila, yung distance nila, hindi pwede magkakatabi. Baka magkaroon ng pagsabog doon sa atmosphere kung magkamali sila ng ikot. And it's the same. Our life also is turning around glorifying God. Amen? Amen. Buhay din natin para tayong mga planeta na umiikot sa araw. Ganun din po ang buhay natin. Tayo ay umiikot sa pagbibigay papuri sa ating Panginoon. Amen. Amen? Amen. So let's continue to live for the glory of God because God designed us in a unique way, and that design is to glorify God. Amen? Yan. So, mas maganda yung design ni Lord. Yung design mo wala. Low class yan. Kaya mas maganda na lang na we yield to the design of God. Okay? So, before I give back to the MC, let us pray. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. We thank you, Lord, sa mga salita na aming napakinggan muli, and thank you for guiding our thoughts.
guiding our understanding, Panginoon, na kami po ay dinisenyo mo, Panginoon, para po sa ikapupuri ng iyong banal na pangalan, O God. Thank you, Lord, and continue to lead us, O God. Continue, Lord, to help us to yield our lives before you, para hindi po yung mga kagustuhan namin ang aming gagawin, Panginoon, kundi ang mga para po sa iyong karangalan, Panginoon. Yung mga nakabubuti po sa amin, Panginoon, yun lang po sana ang aming magagawa, O God. Father, cover us from any works of the enemy, O God, even from pride and self-righteousness, O God. Lord, humble us, O God, para maging kaaya-aya po ang aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin, O God, in Jesus' name. Amen. Amen.